institusyon, perfecto, umabot ng 4 years plus. Naging available din yan, kung susunod natin yung mga kaso ni dating Senator Revilla at si ngayon Senator Kiko Estrada, kung susundan natin yung mga non-available na offenses sa kanila din, kung gusto nila makapagyan sa itatang sila sa bail hearing sa Sandigan Bayan. Oo, ang bigat ako, reclusion perpetuo pala at saka yung punta, kailangan mong equal dun sa nilakaw mo, yung amount numbers at restitution. Eto ngayon, ang nagtataka ang ating mga kababayan, nasa walo ba ito nga yung DWH officials na silang pangalang kaso, bakit kapag ganyan, bakit sa regional trial court, bakit hindi sa Sandigan Bayan? Kasi iniisip ng ating mga kababayan, mga government officials, dapat sa Sandigan Bayan, di ba? Ano yung may jurisdiction sa mga sa Sandigan Bayan na jurisdiction niya ay mga public officials na may salary grade 27 na pa. So yung mga salary grade 27 na pa, yung mga senators and congressman, kung sila man ay sinapangalan ng reklamo o ng kaso, ay diretso ka agad dyan sa Sandigan Bayan o sa anti-graft court. Pero kung mas mababa, sa salary grade 27 ali ay close muna sa mga regional trial court ang may hawak ng jurisdiction sa mga ganyang uri ng kaso ng mga public officials ali. Okay, claro. Maraming salamat, TJ Mendoza, nag-ulat live. Samantala, hindi naman naangkop ang custodial facility nito sa Campo Grande sa lungsod Quezon para sa pagkulong. Majority of all members, 27 people. Ang ininom nila, some senators are saying that if any of the mga senators was Senator Paul, the word when I am in detention, that is incorrect. Okay, it was 22 senators na. If the one senator, ako naman si Senator Paul, we did not resign. We didn't wait kami, we are not listed na stay. That's why we went to the 12 before. They were saying 12 plus 1. Pumilit naman si Estrada sa online arraignment sa kaso Grass sa second division dahil daw meron siyang osteoarthritis. TJ Mendoza para sa mata, not Aguila, matapat, matapat. Arestado ang isang senior citizen tapos tutukan ng baril at nakuling. Gamit ang kita ang 3 minor de edad na kapitbahay ito sa Antipolo City sa Rizal. Pinakaman yung mga dito. Ano, nakakambay nyo, naluluto ko. Isang check sa ayos sa lalaki yung nasa konsulo matapos itong kumprontahin ng ilang residente sa tapat ng kailang bahay sa barangay San Luis, Antipolo City, Rizal. Batas ng umaga. Sa video na kuha ng mga saksi, makikita ang galit na galit ng matanda habang nakikipagtalo sa mga kapitbahay. Sa larawan, pinahati ng Antipolo City Police, makikita ang suspect habang hawak niya sa mahabang kinabarit. Ayon sa barangay, pangatlong insidente ito ng reklamo laban sa suspect. Parang tuloy ito. Parang pinagdasan siya, ganun ginagawa siya ng Dahil sa pangyayari, agad na humingi ng tulong sa pulisya at mga publiko. Nang rumisponde ang mga otoridad, wala na sa mga balik at bolong sinasabing ginamit sa panala. Pinagsasalita niya kung kanila, yung tatlong ko na masasakit na salita, yun na, kapaliwan nila, pinag-aralan, squatter. And you saw, so what happened?
5 kami, 12 kami, ayaw na namin, we will conduct our own session. Hindi pwede yun. Sila nga yabang nila, lagi nila tinuturo yung rules, tapos hindi nila sinusundan. Kyle handa raw makipag-usap itong si Senator Win Gatchalian na siya rin itinalaga bilang Senate Pro Tempore at Acting Senate President ng bagong mayorya sa kay Senator Alan Victor Cayetano na siya rin Senate President at siya rin nangungunya sa Cayetano Block. Handa raw siya makipag-usap Kyle para maresolba yung girian ng dalawang grupo. Balik sa iyo, Kyle. Alright, maraming salamat Sheena Torno sa detalye ng inyong balita live mula dyan sa Senado. Sa ating international news, isang malaking dagok sa diplomasya ng bansa matapos tuluyang mabigo ang na makakuha ng pwesto sa makapangyarihang UN Security Council laban sa Kyrgyzstan. Samantala sa Europa, ipinagtanggol ng pinuno ng NATO ang tulong militar ng Amerika sa gitna ng tila desperadong hiling ng Ukraine para sa mga karagdagang Patriot missile. At sa Bolivia naman, todo lockdown na ang mga pangunahing lungsod habang isinusulong ng kanilang Pangulo ang pagpapakalat ng militar para sugpuin ang malawakang kaguluhan na isinisisi sa pangingialam ng mga dayuhan. Si Prince Tripoli magbabalita. Tuluyan nang nagwakas ang diplomatikong kampanya ng Pilipinas para sa isang pwesto sa pinakamakapangyarihang lupon ng United Nations. Matapos ang 4 na sunod-sunod na round ng butuhan, opisyal na nailuklok ang Kyrgyzstan bilang non-parliament member ng United Nations Security Council na kakatawan sa Asia-Pacific Group. Sa pinala round, nakakuha ang Kyrgyzstan ng 142 boto na lumampas sa kinakailangang 2/3 majority na 121 boto. Samantala, nakapagtala lamang ng 49 na boto ang Pilipinas sa pinal na bilang. Ipinapakita sa opisyal na talaan ng botohan mula sa General Assembly ang patuloy na pagbaba ng suporta para sa Pilipinas habang nagpapatuloy ang mga round. Sa unang round, nanguna ang Kyrgyzstan na may 105 boto laban sa 85 boto ng Pilipinas. Lalo pang lumawak ang agwat sa ikalawang round, kung kailan umakyat ang bilang sa 110 para sa Kyrgyzstan at bumaba sa 81 para sa Pilipinas. Sa ikatlong round, umakyat pa sa 123 boto ang Kyrgyzstan habang tuluyan namang sumadsad sa 68 ang Pilipinas bago tuluyang nagtapos ang laban sa ika-4 na round. Bago ito, maayos na napuna ng UN General Assembly ang 4 sa 5 bakanting non-parliament seat sa konseho sa mga naunang round ng botohan. Matagumpay na nakuha ng Austria at Portugal ang 2 upuan na nakalaan para sa Western European at iba pa. Madali namang nakuha ng Trinidad and Tobago ang upuan para sa Latin American and Caribbean Group. Samantala, nasiguro naman ng Zimbabwe ang nag-iisang non-parliament seat na kumakatawan sa African Group. Lahat ng 5 bagong halal na non-parliament member ay magsisilbi sa loob ng parehong 2 taong termino. Sa Ukraine, muling sumailalim sa masusing pagsusuri sa Kiev ang suportang militar na nagmumula sa Washington. Sa kanyang pahayag kasama si Volodymyr Zelensky nitong Miyerkules, mariing ipinagtanggol ni NATO Secretary General Mark Rutte ang Estados Unidos, kung saan sinabi niyang lubos siyang naniniwala na ginagawa ng Amerika ang lahat ng kanilang makakaya batay sa lahat ng nakalap na ebidensya. Can I defend the US here? Because the United States, I believe, is doing what it can in terms of delivering PAC 3 and PAC 2 Patriot missiles to Ukraine. I really believe that, based on all the evidence I have. And whatever they can supply, they do. The money is there. So I go with my team and hands amongst European and Canadian allies to get the money. We are successful at that. We'd love to see a little bit more or better burden sharing.
ilalim ng panukalang batas, binigyan ng malawakan na kapangyarihan ang sandatahang lakas para buwagin ang mga mararahas na barikada sa mga pangunahing highway. Mahigit isang buwan na kasing pinipigilan ng mga harang na ito ang supply ng mga pangunahing kalakal na nagdulot ngayon ng matinding krisis at kakulangan sa pagkain, gamot at langi sa mga pangunahing lungsod. Esta ley de reglamento para los estados de excepción en la patria ya ha sido enviada al Parlamento y espero que pronto sea resuelta. Este reglamento para el estado de excepción es para fortalecer a las instituciones, es para fortalecer, en este caso puntual, a nuestras Fuerzas Armadas y en su actuación. El mensaje es claro, acción humanitaria. Unang sumiklab ang mga kilos protesta dahil sa hiling ng mga demonstrador na maibsan ang krisis sa ekonomiya, bawiin ang ipinatupad na pagtitipid o austerity measures ng pamahalaan at ang agarang pagbaba sa pwesto ng Pangulo. Pero giit ni Paz, base sa ulat ng State Intelligence, isang malawakang sabotahe mula sa labas ng bansa o international hybrid war ang nasa likod nito para magpakalat ng fake news at pabagsakin ang gobyerno. Direktang isinisisi ng administrasyon ang kaguluhan sa mga malalapit na kapanalig ng dating Pangulong si Evo Morales. Esta es una guerra, esta es una invasión contra Bolivia. Tenemos detectados varias páginas que atacan y generan mentiras. Dineliver sa akin na kahit ano pong maleta. Pero kailangan din ho natin linawin at tandaan, magsisimula na po impeachment trial. Wala pong kasinungalingan, wala pong mga gawa-gawang testimonya katulad na nangyari ngayon sa Senado. Yung pong makapipigil sa House Prosecution Panel na maglahad ng katotohanan sa paglilitis po ng Pangalawang Pangulo. Tingin niyo, sir, may kinalaman nito maybe to discredit not only the ICC but also lalo na po yung ruling impeachment trial? Tingin ko po yun yung objective ng araw po na ito. Kasi nakikita ho natin yung pong mga dinagdag na mga pangalan ay bahagi ng pong prosecution panel at never ho sila nga nababanggit doon po sa mga nagdaang mga affidavits. So for example, doon po sa affidavits ng 18 Marines, February pa ho ito. Pero ngayon lang ho lumutang yung ilan po sa mga pangalan katulad po ng pangalan ko. Hindi ba? If they actually knew who I was, it should have been there in that actual affidavit. Hindi ba? Pero again, we are looking at it as a deliberate attempt to besmirch the credibility of the prosecution panel, but we will not... Oras na lumagda ang Iran sa kasunduan sa Amerika. Iyan, di ba pang update sa patuloy na tensyon sa Middle East sa balitang natin ni Franco Baranda. Inihayag ni US President Donald Trump na agad na muling bubuksan ang Strait of Hormuz sa oras na malagdaan ang Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon kay Trump, sinisikap ng kanyang administrasyon na ihiwalay ang usapin ng pagbubukas ng mahalagang daluyang pandagat mula sa nagpapatuloy na sigalot sa Lebanon. Samantala, itinanggi ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ang alegasyon sila ang responsable sa pag-atake na nagdulot ng pinsala sa bahagi ng passenger terminal ng Kuwait International Airport. Ayon sa tagapagsalita ng IRGC, posibleng dulot ng malfunction o pagkakamali ng US-made Patriot Missile Defense System ang naturang insidente. Ginit ng Iran na wala itong kinalaman sa nangyaring pag-atake sa pasilidad. Gayunman, maraming pinabulaanan ng US Central Command ang pahayag ng IRGC. Ayon sa military ng Estados Unidos, ang pinsala sa Kuwait International Airport ay resulta ng sinadyang pag-atake ng Iran gamit ang mga drone. Dagdag pa ng CENTCOM, walang patayan ang pahayag ng Iran na isang Patriot missile malfunction ang sanhi ng insidente.